Welcome back to the channel, guys. So today, meron akong gustong share sa inyo. Doon sa mga nakapanood nung kinabit natin yung plate number ng KLX 230. Check nyo na lang doon kung ano yung size ng yung license plate natin dito sa US, ano? Kasi sa Pilipinas napakalaki at balak pang i-double plaka. So dito medyo mas maliit siya. Actually mas maliit siya dun sa unang maliit na plate natin dun sa Pilipinas. So dumating na, bali nilabas ko tong Kawasaki Eliminator na 450 na to May 12. So wala pang isang buwan nakuha natin yung license plate. So yung laman ng envelope na to is yung registration mismo. Nakadikit dito yung sticker na May, tapos dito yung year. Okay, so ito yung license plate, guys. So yun siya, May tsaka 26 yung expiration nya. So yan yung license plate natin, ano, maliit lang. So kakabit natin siya ngayon. Yung license plate na temporary, yan guys, if I remember correctly, ano yan, nasa 3 months yata yung validity. So ganun katindi dito, ano, sa US. As in, ano siya, license plate siya na temporary. Pero ano siya, nasa parang plastic. So re-replace natin siya ngayon. So bali dumaan pa ako sa Walmart para bumili lang ng tornilyo. Ayan, yung washer at saka yung tornilyo. Kasi itong nakalagay dito plastic, parang katulad ng nakalagay sa KLX natin, guys. Okay, so nakalagay lang siya. Actually plastic lang yung ano, yung tornilyo niya. Ayan, guys. Tapos itong material na ito is plastic din, guys. Ibabalik natin itong pinakakahan niya. Ayan, temporary lang talaga siya. Ayan. Plastic siya na pinrintan na temporary. Saktong sakto. Na double nut ko siya, tapos lalagyan ko na lang siya ng Loctite dito. Yun. Dito natin nilalagay yung papel niya para mas maayos siya. Mas okay na ilagay siya sa kasama ng sasakyan, kasama ng motor. Tapos lalagay ko siya sa plastic. Seat mismo. Alright, so yun na guys, naikabit na natin yung plate number ni Eliminator. So yun guys, so far okay naman yung experience ko dito. Check natin yung natatakbo na niya, kung ilan na. 420, no? 420 miles na yung natatakbo niya mula nung May 12 nung nakuha ko siya. So pinakamabilis na natakbo ko is 94 miles per hour. So sa palagay ko okay naman na yun, ano? Ang maganda doon, halos 1 hour na tumatakbo kami ng, nasa cruising kami ng 70 to 90 miles per hour. So magandang break-in na station. Naramdaman ko yung power niya, guys. Meron siyang power, so satisfied na ako. Kumbaga hindi na ako nanghihinayang, kasi pagka 650 siyempre mas malaking makina, mas malaking cc, mas magastos sa gasolina. So ito kasi pinang-araw-araw ko siya, daily drive ko, kaya mas okay na ako dito. Actually ito, yung Kawasaki Eliminator, doble yung gastos niya sa gasolina kaysa dito sa KLX na 230 ko. So itong Kawasaki Eliminator, kasi siyempre dalawang cylinder yan, parang ganun yung ano niya, yung gas konsumo niya sa gasolina. Okay guys, hanggang dito na lang tong video na to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa freeway sa 94 miles per hour, almost over 150 kilometers per hour. Okay guys, ride safe everybody. See you in my next video.